Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lulaglo. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shout out Tita Lydia, Hayat's Mix Vlog, Cell TV PH, Jacqueline Jocosin, Covers TV, Hasa 26, Ermagalo Mix Vlog, at syempre ang inyong tagapagbalita dito sa Lulaglo channel. Shout out. At syempre, shout out kay Langga Tintin. Salamat sa blessing. Jim Utili. At syempre, ang team Guwapa na nagbuo ng group na yan. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa dahil marami kayo. At ang iba naman ay hindi ko mga kilala na mga sinasabi nila na bayad ako sa nagbuo ng Team Guwapa. Na samantala, hindi ko naman lahat kilala kung sino ang mga sponsor na yon, di ba? Kasi gunoy-guni lang nila. Ano ngayon ang ating reaction upload? Nandyan na naman ang inyong idol. Walang iba kundi ang inyong idol na nagmumukhang kabayo ngayon. Ibalik ko lang sa inyo dahil nga dito sa mga pinagsasabi nyo kay Beyonce na payat na daw si Beyonce. Pero tingnan nyo yung idol nyo kung ano na ang hitsura. Siya po ngayon ay nagdadry na. Si Beyonce naman kahit payat, sumisiksi. Kasi yun talaga ang babae. Kapag payat, sexy. Lalong sumisiksi. Pero ang lalaki, na ngayon? Nagmumukhang kabayo na. At nagmumukhang dry na araw-araw, parang walang ligo at mayroon araw-araw. Alam na des kung ano ang nakikita natin sa lalaki kapag nagda-dry. Lalong-lalo na kapag, wag na natin pangalanan, dahil nga sabi nila ay mga demandado na daw. Mga nakademanda na daw kami at go ahead. No problem. Sasagot lang naman kung mayroon problema. Ayun. Panoorin nyo ang live ng idol nyo. Nasisilip nyo, lagi nyo sinasabi na si Beyonce ang nangihingi sa palipad kahit wala naman sinasabi at dumadating lang ang palipad. Pero bibigyan nyo ng isyo na pahingi ng lilimos ng palipad. Nanglilimos, hindi talaga, nanglilimos talaga ang mga sinasabi nyo. Lalong-lalo na itong dry na ang lips na Lane vlog. Isa rin ito na may saltik na. Sa tingin ko lang dyan sa kanyang mga kilos ngayon ay parang nasaniban ng ibang espiritu ang kanyang mga kilos. Ngayon, puntahan mo yung idol mo. At ayan na, hinahanap na ang kanyang mga palipad. Siguro ko, napapansin na niya ang sarili niya na wala nang palipad ang kanyang live. Nagla-live mga hating gabi. Pinagpupuyatan ang palipad. Ibalik ko lang sa inyo kasi yun ang sabi ninyo Nagla-live si Beyonce hating gabi. Paano naman yung mga idol nyo? Ano ang hinahanap? Hating gabi nagpapalipad. Pinagpupuyatan gabing-gabi. Live ng live hating gabi. Kasi yun ang mga utak nyo. Palipad. Di ba palipad? Ngayon na bubukingin ko, marami na naman sa inyong magre-react. Marami na naman sa inyong magre-react. Dahil sabihin nyo, binabanatan ko si Edo. Baliktarin ko lang. Para kung ano ang nararamdaman nyo. Nararamdaman nyo na puro kayo salita patungkol sa palimos. Ayan. Doon kayo maglimos. Sa nanay ni Vanessa na mga hayok kayo sabyos.
Hindi nyo pinapalampas kahit ang isang nanay nagluluksa pa dahil yan ang gawain nyo na mga kalingap. Kahit nagluluksa pa, may patay pa, content na ninyo. At yun ang mga sinusuportahan ninyo. Di ba? Tapos sasabihin nyo, ang mga team guwapa, ang mga ugali, kayo! Ang mga ugali nyo ay mga impyerno. Di ba? Kaya nga hindi ako sumunod eh. Dahil pansin ko na. Mga impyerno. Mamaya, abangan nyo. At bibirahin ko itong mga nag-content dito sa kay Vanessa. Naaawa ako doon sa nanay. Pupuntahan lang doon, i-interviewin tapos iaano sa social media kahit umiiyak. Di ba? Kaya yan. Yun dapat ang inyong tutukan. Bakit ba hindi na nakukuha sa inyo ang palipad? Palipad, palipad, palipad. Bakit kayong tahimik kayo na nandyan nagsasalita? Ang inyong idol na kabayo na ang hitsura, walang iba kundi si Ido. Sasabaliktarin ko lang dahil ang sabi nyo lagi, payat na, ganito na, ano ba, may naapektuhan na ba? O baka naapektuhan silang dalawa? Nangangayayat si Ido, nangangayayat si Beyonce. Pero ang pagpayat ni Beyonce ay bagay naman sa kanya. Pero, yung idol nyo, ano ang itsura? Si Beyonce ba lang ang mapapansin nyo? Nakakahiya kayo. Di ba? Dahil kayo mismo, napapansin nyo na si Ido wala nang palipad. Ibinabaliktad nyo kay Beyonce. Si Beyonce that time, yung last niya na live, na sinasabi nyo na walang palipad, yun po ay nagpaalam lang siya na hindi siya makapag-upload. Hindi siya makapag-upload dahil nagsalita siya sa live niya na mag-a-upload siya. Marami ang naghihintay. Kaya nag-quickly live siya para sinabi doon sa mga viewer niya na nagmamahal sa kanya na hindi siya makaka-upload. Pero hindi na zero. Pero ano ang ginawa ninyo? Wala na. Wala nang palipad. Umaasa kasi sa palipad. Alam nyo naman, wag kang umasa. Patrabahuin mo ang iyong tatay. Hindi araw-araw piyesta, hindi araw-araw ganito. May pangangailangan din ang sponsor. Di ba yun ang mga post nyo? Ngayon, puntahan nyo. Ayoko kumuha ng clips. Puntahan nyo kung ano ang sinabi ng idol nyo. Hinahanap niya yung mga nagpapalipad na wala na. Puntahan nyo. Nagbibingi-bingian kayo? I-announce nyo kung sino yung tagapagpalipad na nawawala. Bumalik naman kayo please sa aming idol. O kaya kayo na mga maiingay na wala naman kayo palipad at wala kayong palipad dahil wala kayong pera, kayo pa yung chismosa, magpalipad kayo doon kay Ido. Huwag kayong ngawa ng ngawa para hindi ma-down ang iyong idol. May mga gikas kayo? Every time may live si Ido, magpag-gikas kayo at ibuhos nyo doon. Huwag nyong pansinin, huwag nyo puro lagi Beyonce. Beyonce, Beyonce. Kung nag-aawa kayo sa idol nyo, mabilis lang yon. Gumawa kayo ng Gcash, lagyan nyo, at tuwing live ng idol nyo, dahil mukhang kabayo na, namumroblema at wala na siyang palipad, doon nyo ibuhos. Huwag puro Beyonce. Dahil si Beyonce, nananatili ang kanyang palipad hanggat nandyan ang tagapagpalipad. At huwag natin isipin din na puro palipad ang utak natin. Huwag isipin na puro palipad dahil mayroon silang plano kay Beyonce kahit walang palipad.
Ha? Mabubulagta na lang ang inyong mga mata kung ano ang kanilang mga plano dito kay Beyonce. Yun ang hindi nyo alam. Siguro ko, pag malaman nyo, kung makita nyo, kung ano ang kanilang mga plano, yan, may content na naman kayo. Dahil sasabihin nyo, yun na nga, ayaw na nga pagtrabahuin ang pamilya. Kasi ayan na naman, may bagong blessing na naman na dumating. Di ba? Kasi yan ang inaabangan nyo. Kung ano ang blessing na dumadating kay Beyonce, inaabangan nyo at content nyo. Kasi sinasabi nyo na hindi kayo inggit, inggit kayo. Yan. Kasi kung hindi kayo naiinggit, hindi nyo pinapakialaman kung anong mayroon si Beyonce. Di ba? Una, insecure lang kayo. Dahil yung idol nyo, na nagkakadala, kayo na mayroon magpalipad, nakaharap, nakatingin kayo kung sino ang magpapalipad, walang nagpapalipad. Kaya ayan, inuutusan ko kayo, na maglagay kayo ng GCash nyo at paliparan nyo na hindi naman siya maghahanap kung nasaan na yung tagapagpalipad. Kasi nandito ako na magsisita. Nandito ako nang sisita sa mga kilos dahil hindi nyo tinatantanan si Beyonce. Puro kayo Beyonce. Pero ang kilos ng idol nyo, hindi nyo pinapakialaman. Aray ko, nakakahiya. Nang hahanap na ng palipad. Bakit? Hindi na ba pwede galawin ang kita ng YouTube? Hindi na ba pwede galawin ang kita ng YouTube? Kahit man lang kalahati na ipamigay doon sa mga beneficiary ko, no? Doon sa mga inaano ko, no? Ina-upload ko, no? Charity ko, no? Charity ko, no? Na, yan naman, wala tayong pakialam dahil yan naman ang business nila. Business yun eh. Katulad sa akin, nagre-reaction ako, may kita ako, di business ko rin ito. Di ba, huwag tayo dito mga hipokrita. Yun lang yun. Huwag kayo sita ng sita. Dahil pareho lang mga gawain. Yung nagcha-charity ko, no, pero ang kanilang binibigyan, magkaano lang ang pinapakita, minsan wala pang ibinibigay, pinagkakakitaan nila, pero doon sila kumikita sa kanilang ibiniblog. Yun ang katotohanan. Pero kung makapagsalita kayo, hindi nyo alam kung magkano ang kita nila dyan sa binablog nila. Ang ending pa, pag magkamali, ang kanilang binablog, binabas ninyo na mga walang hiya kayo. Pag nagkamali pa, ang isang pinupuntahan na magsalita ng hindi maganda, ibabas nyo. Ibabas nyo ang isang kinukuhaan nila ng kamera. Sa totoo lang. Pero hindi nyo alam kung magkano ang kita nila dyan. Kahit man lang maka 50k o 30k silang views dyan. May kita na sila dyan sa binablang nila. Kahit hindi sikat. Kaya bawas-bawasan. Huwag umasa sa sponsor. Mag-charity ka. Kung may kita ka na, huwag na puro parinig sa sponsor dahil bawal sa kalingap ang manghihingi. At bawal magparinig. At bakit ngayon nagparinig ang idol nyo? Nakasasalita pa lang ni Kuya Bal na bawal magparinig. Bawal manghingi. Mahirap magbitiw kayo ng salita. Dahil hindi man re-resback si Beyonce, nandito ako, nare-resback ako. Dahil sabi ko sa inyo, nakamasid lang ang atiglo ni Beyonce. Nakamasid lang sa inyo. At re-reactionan ko kunting bagay. Mamaya, abangan nyo. At kawawa ang nanay ni Vanessa na hindi nila nirespeto kahit patay pa, kamamatay lang ni Vanessa. At
pinagkakitaan ng mga walang hiyang kalingap na yan. Na iba. Ha? Mga partner ng kalingap. Wala naman, hindi naman si Kuya Bal ng yung mga partner na ng unguna sa balita at nakakasira sa kalingap. Totoo yun. Mga reaktor na iba, sirang-sira ang kalingap, damay ang kalingap. Kaya babay.